Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong nagaganap na hearing about sa drug war ng dati ninyong Pangulong Duterte dyan po sa House of Representatives. No, patuloy po ang hearing ni Representative Benny Abante ng 6th District ng Manila tungkol po dito sa EJK ng previous administration. Kasi since yung ICC medyo windang-windang ang pagpasok dito, ayaw ng Pangulo Di po ba? Aminin natin, ayaw ng Pangulo kasi jurisdiction daw. Pero tayo, sige na, papasukin mo na. Sabi ni Trillanes maybe late June or early July daw, lalabas na ang warrant para lang kay Tandang Duterte. The rest will follow. Pero hanggang ngayon, wala pa Sa bagay, last week of June pa lang. Meron pang, kung totoo man yung sinasabi ni Trillanes, di ba? Ngayon, mga kababayan, yan ang ginawa ni Representative Abante. Dapat, dito na rin maimbestigahin sa bansang Pilipinas. Kasi unang-una, our justice system is working. Why? Tingnan nyo si Dilima. Lumaya. Pero ano naman ang naratiba ng mga dedisyet. Lalong-lalo na yung nandyan na professional liar jukebox queen dyan sa LA. Yung may kaso ng $4 million na. Kasi dalawang fashion designer na ang nagdemanda sa kanya. Ang sabi niya sa pagkakalaya daw po ni former Senator Leila de Lima, si Junel. Biro lang po Senator, wag mo ako i-demanda. Joke lang po yun. At least nakalaya ka na. Congratulations, den. Bawi-bawi ka na kay Duterte. Senator, bawi-bawi ka na. No? Ang may kagagawan daw po ng pagpapalaya, ang nag-impluensya sa pagpapalaya kay former Senator Leila de Lima ay walang iba kundi si Ninang Lisa ko. Ninang Lisa, ikaw daw po ang may kagagawan. Bakit hindi mo naman ako in-inform? Di ba? Ninang Lisa, bakit hindi mo ako in-inform na ikaw pala ang may kagagawan sa pagpapalaya daw di umano kay former Senator Leila de Lima? Ikaw daw po ang may impluensya dun sa mga hurado, Di ba, biruin nyo? Si Ninang Lisa ko, may impluensya sa mga judges. Totoo po ba yun? Kayo po, mga hurado na nagbigay ng desisyon na i-acquit, ipawalang sala si former Senator Leila de Lima? Si presiding judge Hinergito, totoo po ba? Kagalang-galang na hurado, Gito, na impluensyahan ba kayo ng Ninang Lisa ko? Ngayon po kasi, yung sinasabi ng luka-luka at pathological liar, professional liar, jukebox queens na vlogger influencer daw di umano na galit sa aking Ninang Lisa na si Boljak TV. Yun po lahat na lang ikakabit niya si Ninang First Lady Lisa. Yan nga po, kinakabit niya kay former Senator Leila de Lima na na-impluensyahan daw po kagagawan ni Ninang Lisa ang pagpapalaya sa former Senator de Lima. Kita nyo? Nasaan ang pruweba? Malaking kabastusan po yan kay Judge Hinergito. Ibig sabihin na impluensyahan ni Ninang Lisa si Judge? I don't think so. Kaya nga kung pwedeng idemanda yung gaga na yan Kung ako kay Judge Hinergito, idemanda nyo po yung gago na yan. Kasi nagtatago po yan sa saya ni Uncle Sam. Di ba? Walang may pakitang ebidensya, pero yung mga gunggong niyang followers, tiwalang-tiwala sa kanya. Eto pa, mga kababayan, sige, bago natin isingit ito, ipamukha natin dito sa bukekeng yan na professional liar na si Boljak TV para lalo siyang maasar. Ito, tingnan mo itong ginawa ng Ninang Lisa ko, sa Inquirer.net, FL Lisa Marcos turn over
mobile clinics to 7 Central Luzon governors. Oh, nagawa mo ba yan? Gago, hindi niya nagawa yan. Si Bukeking Boljak TV, oh. Kita nyo yan? Oh, tingnan nyo pa ang ngiti ni Ninang Lisa. Oh, tingnan nyo. Medyo may edad na nga lang si Ninang. Ninang ko siya, pero hindi niya ako kilala. Sabihin nyo kay FL Lisa, oy, FL Lisa, may tangenging nakikininang sa'yo doon, oh. Si Tokis. Siguro, alam ko kalugtong si Ninang eh. Hahanapin niya ako niyan. Hanapin nyo nga yan, sino ba yung Tokis na yan? Yang siraulong batang yan. Ba't niya ako tinatawag na Ninang? Eh bakit? Siyempre, idol eh. Sip-sip ka ba? Pakialam ninyo. Di ba? Hindi maghanap kayo ng sisip-sipan nyo. Binayaran ka ba ni FL? Weh! Eh di kung binayaran ako ni FL, ipakita ko talaga sa inyo. Ito oh, tulad nung pinakita ko kanina sa isa kong vlog. Ito oh, itong shirt ko na ito. 2 years bago ko na isuot. Ayan ang presyo. Binili to ng misis ko sa akin, diba? Ralph Lauren, original. D-Large or Macy's. Kayong nagsha-shopping dyan sa D-Large or Macy's. Siguro alam nyo yan. Sasabihin, binayaran ako ni FL Lisa. Hindi niya nga ako kilala eh. Pero magpakilala sa akin si FL. Di ba, FL, magkape tayo. Libre kita ng kape dito sa Coffee Bean. Di ba? Kentuhan lang tayo diyan, para lang tayong, hey, how you doing? How's life? No politics. No Bongbong Marcos. It's all about Lisa. Di ba? Mainggit kayo, mga gago, Sige. Si Bukeking Boljak TV, may sasabihin na naman dyan, Wala. Lakas yan ng morakot. Galing yan sa pera ng pagkor. Galing yan sa pera ng PCSO, mga kurakot. Really? Look at my eyes. Really? Ako ba'y magugulat? Really? Ayan di ba Elora? Kahit tingnan nyo, yung mata ko. Really? Di ba 7? Binigay na mobile clinics sa Central Luzon. 7 na gobernur o nakinabang. Meron ba kayo niyan? O ikaw dyan, Franz Castro, meron ka ba niyan? Ikaw dyan, Brosas, meron ka ba niyan? Nung panahon ninyo? Ano ginawa ninyo? Sa mga nire-representante ninyo? Anong mga programa na ang naipasa ninyo? Diba? Saka lang naipasa ang programa nyo nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo. FL turned over the first batch of Bagong Pilipinas mobile clinics to all. 7 provincial governors in Central Luzon. Yung swerte naman. In a brief program at the Pampanga Capitol here, Araneta Marcos said 82 brand new Toyota Coaster turned mobile clinics would have been given out to 82 provinces by July. Ang dami naman. Ang dami nyon. This comes ahead of the State of the Nation. Siyempre, pagmamalaki ng presidente yan. Diba? The First Lady also announced that by 2025, President Marcos through the DOH would have turned over mobile clinics to 1,500 municipalities nationwide. Tingnan nyo. Ngayon, Anong magandang dulot nitong mga clinics na to, na mobile clinic? So, siyempre, yung mga walang pera, hindi makapunta sa hospital, magpa-check up, yung mga senior citizen, dyan, libre. Ngayon, gago na lang yung mga LGU kung magpapabayad pa. Diba? Through this, my husband wants to bring health services closer to the people. Correct. Good job. Good job yan. No? Ito. The recipients of the mobile clinics were Aurora Governor Tolentino, Bataan Governor Garcia, Bulacan Governor, artista to si Daniel Fernando, Nueva Ecija Governor Aurelio Umali, Pampanga Governor Dennis Pineda, Tarlac Governor Susan Yap, at yung sa aming bayan ng Zambales, yung kupal na governor doon na si Ebdani. Ayoko po sa kanya. Sorry po. No? Diba? Yan po yun, love for all ni Ninang Lisa. Mainggit na kayo. Kayong mga dedisyet. Sige.
Batikos pa more sa FL, pero si FL, si Ninang, trabaho lang, walang personalan, magtrabaho na lang tayo. Pero yung mga DD shit, mga personalan. O, di ba? O, labas na tayo kay Ninang. Sobra na Ninang eh. Hindi niya ako kilala niyan, nakikininang. Bala kayo. Eh gusto ko eh. Eh paano pag wala na si FL sa pwesto? Eh di Ninang pa rin. It will not waver. Hanggang sa patawag niya ako, tawagin nyo nga yan, sino yung talkies na yan? Hanapin ninyo. O kaya bigyan niya ako ng message. Parating nyo naman to kay Ninang. Bigyan niya ako ng video message. Diba? Hi talkies. Thank you for supporting me and my husband. O ayun, ay salamat naman madam. Happy na ako. I can die now. Kayo nga dyan na may contact kay FL. Pakisabi nyo na, maski na isang video message lang. Oh. Para lalo kong asarin si Hitad. Para pag nakita ko siya dyan sa San Diego, Hoy! Kupalo! Ito na mo, oh. Hey, bitch! Di ba, Elora? O, ito po. Punta na tayo dito sa ginagawang hearing ni Representative Benny Abante sa EJK. Alam nyo anong gustong gawin ng House of Representatives ngayon, yung hearing na yun? GMA News. House Rights Panel invite Duterte, Bato to face drug war probe. Ay, talagang ito ang maisog. Sino ngayon ang maisog? Si Bato? Yung mga tauhan ni Duterte? Si Duterte o itong House of Representatives? Diba? Kung maisog ka, pumasok kayo dito, umaten kayo, hindi sa rally. Look at their faces. Tingnan nyo. Dati, ang mga ngiti nila hanggang dito, nung silang nakaupo. Ngayon, di sila nakaupo, tingnan nyo. Parang end of days na sa kanila. Doomsday na sa kanila. The House Committee on Human Rights has invited former President Duterte and Senator Ronald Bato de la Rosa to its hearing on alleged extrajudicial killings during the previous administration's war on drugs. This developed after the House Human Rights Panel adopted the motion of House Assistant Minority Leader si Brosas, no, to invite Duterte, de la Rosa, and other police officials accused of killing drug suspects on mistaken identity, if not deliberately, as testified by the slain victims' skins on Tuesday. Oh, dami po niyan, mga kababayan. Yung mga nanay, asawa na umiiyak, no? Doon natin napagtanto na matindi pala ang kagaguhan ni Duterte. Wala siyang respeto sa karapatang pantao. Hindi tulad ng gobyerno ngayon. Merong isang mambabatas diyan na pupurihin ang Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Likewise, Brosas made a motion to invite former Senator Leila de Lima to testify. Sabi ko na nga ba eh. No? Tama pala yung isa nating vlog. Magtitistigo itong si de Lima. Kasi sabi niya, I am willing to help. No? Para lang maaganti ako kay Duterte. Di ba, Senator? Mamo kay demanda. Iwas demanda tayo, Senator. Ikaw naman, no? Baka sabi nga nila, the enemy of my enemy is my friend. As the latter faced 3 counts of drug charges during Duterte's time, which were all later dismissed by the courts. As much as I want to give the due courtesy to the former President and Senator de la Rosa, because of the gravity of the statements made here, they should face these people and hear their complaints. Ayun po yung sabi ni Representative Benny Abante. Palagay nyo, haharap yung dalawang kupal na yan. Maisog lang sila, matapang lang sila sa bibig. Pero they cannot bear the humiliation. Yung kahihiyan na maaari nilang sapitin. 'Di ba? Alam ni Bato ang magiging pakiramdam nung ikaw ay isang resource person. Baka sabihin nila sa kanya, "You're a liar. You're a liar. You're a liar. You will be in contempt." Di ba, Bato?
Ano, aaten ka ba? Kasi bakit si Bato? Siya ang PNP chief ni Duterte di ba? Walang Bato kung walang Duterte. Anong sabi ni Bato? Maybe the former president will find it in his heart to realize what he has done in the past 6 years. Wala ngang morality. Kung walang morality, walang humanity. Ang alam niya is titi. Di ba, Elora? Si Elora na lang. Kasi hindi naman nagagalit sa akin yan Ganyan kami ni Elora, ganyan, Pero meron na po siyang kaganon. Di ba, Elora, may kaganyang Di ba, Kay? Si Madam may ganon. May upa. May upa ka ba? Di ba? Nako, Representative Abante, good luck. No? Good luck. Yang mga yan, ang bayag ng mga yan ngayon ay nandito na. O better yet, nandito na sa wala na. Wala yan. Si Kibuloy nga, nakaibigan ni Duterte. Hindi niya papagsabihan sumuko ka na. Alam ni Duterte kung saan nagtatago yan. No? Kunwari pa yung kupal na yan. Ha? Nako. Huwag ko nang basahin dito yung mga sinabi ng mga ng biktima at medyo graphic po, no. Pero dito iniimbitahan po sila. Ha? Iniimbitahan po sila ng House of Representatives dito po sa Komisyon ng Human Rights, no, ni Benny Abante. Tanong, will they come? Unahin natin si Bato. Yan na, kala nyo wala tayo niyan. Unahin natin si Bato. Ano ang sabi ng politiko? Say ni cheese. Say cheese. Bato de la Rosa to skip House probe on drug war. Ayon, siyempre protect our own. Kabaro namin yan. Di bali na wag nang mapakinggan pa yung panig niya. Di baling wala ng hustisya kasi kabaro namin yan. Senate President na po ang nagsalita. They will protect their colleagues. Yan yun. Senator De La Rosa will not attend the House of Representatives investigation into the Duterte's administration war on drugs despite the legislative panel formal invitation. May invitation De La Rosa on Tuesday said he was advised, inadvisan siya ni Senate President Francis Escudero, an abogado, to skip the hearing organized by the House Committee on Human Rights. Di ba? Sa kanila, okay lang mag-skip kasi parliamentary courtesy. Pero pag yung mga resource person ayaw umattend sa mga hearing nila, what they will say? Cite in contempt, warrant of arrest. Ipakukulong namin kayo. Ayun. Pero po sila, syempre, mambabatas ako. Meron na akong parliamentary courtesy. Pinoprotektahan din ako ng aking para hindi naman magkagulo. Ganyan. Oy, ganon. Ibig sabihin, the law only pertains to, not to them. Di ba nakita nyo yung difference? Bato. Kung wala kang tinatago, kung matapang ka, maisog ka. Dudong. Huwag mong sundin si Escudero. Di ba? Kung talagang matapang ka. Di ba? Ganyan sinasabi nyo sa mga resource person ninyo Ba't wala siya dito? Natatakot ba? Ngayon, we turn the tables to you. Bakit di ka makapunta? Bakit inaagrihan mo yung sinasabi ni Escudero? Di ba? Kung talagang wala kang tinatago, matapang ka, kaya mong harapin yung mga kapwa mong mambabatas bilang isang resource person, why not? Di ba? Para naman, makita ng taong bayan na, iba pala si Bato kaysa kay Duterte. Maisog na maisog. Iba pala si Bato kay Bantag, kay Tibis, kay Kibuloy. Ganon. Baka maawa pang tao, baka kayo maiboto pa sa Senado. Di ba? That meron kang balls na i-defy yung advice sa'yo ni Escudero. Ano sabi niya? Sa akin, wala akong problema. I can face them anytime. But still, I have to follow the guidance of the Senate President being a member of the institution. The Senate of the Philippines, kailangan ko sundin yung guidance . Really?
Ikaw na mismo ang nagsabi. Sa'yo, walang problema. Them is guidance. Di ba? Kung talagang lalaki ka, hindi ka natatakot, sabi mo you can face them anytime, i-define mo yung guidance. Guidance lang naman eh. Di ba? Ginaguide ka lang naman. Now it's up to you. Just to clear your name. To face them. Ayan o, sinabi niya o. Tapos kinontradict niya, I have to abide with their guidance. Ano yun? Wala daw siyang problema. Kaya ko naman silang harapin, pero may guidance eh. Ano guidance counselor? Di ba? O ano, what does it tells you? Wala rin siyang balls. Wala rin. Takot din siya. Tapang-tapang lang sila pag sila na ang nasa committee nila. Sila ang nagpapahiring. Pero pag sila na ang gagawing resource person, wala na. I have to abide with the guidance of my my colleagues, with the advice of the Senate. Ganon! Yun naman pala. I have to adhere with the guidance of my abogado. Ganon. Pero kaya ko silang harapin. We? Kung kaya mo naman palang harapin, defy the guidance o the advice. Ay, nako. Meron pang defensive, no? Defensive ka pa, pero kupal ka naman pala. Duwag ka rin naman pala. Sabi ko sa inyo eh, tapang-tapangan lang sa bibig, pero sa gawa, sige na magsabi na kayo ng totoo, lumuhod-luhod si kupal ang puta. Oh, eto na. Eh si Duterte, aaten ba yan? We! Anong sabi niya? Huwag kayong ano dyan, mas magaling ako sa inyo. Di ba? Sa isang press conference niya, ang teacher ko, sila ganito, mga may master's degree ako. Kayo, wala dyan, sabi. Huwag niyong ipatawag si Master Bater. Ay, nako. O, ito. Ano ang sabi po ni Representative Abante sa Inquirer.net? Abante, past drug war deceitful. Don't vote for anti-human rights bets. Correct. Deceitful. Mapaglinlang. Yun ang sabi niya. Ha? Eto na, basa na lang natin yung quote niya. Ganito, no? Realizing what has happened, palagay ko, maniniwala na ako na the war on drugs is quite deceitful. Oo. Why po deceitful? Sapagkat hanggang ngayon, marami pang drugs eh. O, hanggang ngayon, hindi pa natatapos yan. Correct! Dagdag natin, Representative Abante, ni wala ngang nahuling big-time drug lords si Duterte. Meron pa siyang pa-black book. Nasaan yung mga sinasabi niyang mga nasa web of drug matrix niya na mga drug lords? Nasaan? Wala. Yung 5 police daw po na mga drug lords, hindi man lang niya nahuli. Sinong mga nahuli niya? Yung mga pons. Yung mga julalays lang. Oh. So tama siya. Pangalawa, akin pong susuportahan yung sinabi ni Congressman Acop. Maghanda na po tayo sa next election. Huwag natin hayaang manalo ang mga politiko na hindi naniniwala sa human rights. Correct. Sino yon? The Dutertes. Diba sinabi ni Tamilmil, tatakbo yung mga Dutertes sa Senado? Oh. Kinakailangan po ang manalong politiko meron pong passion sa Pilipino. Ang mga politiko na mananalo ay naniniwala po sa due process and law. Hindi po agad kumikitil o pumapatay. O di ba si Tamilmil nanuntok bigla? Oh, ganun po yun. Ay, nako. Ito pa sabi ni Acop, it was also Acop who first noted that the officials who implemented the drug war, former President Duterte in particular, got into office because people voted for them. Correct. So these people came into power and their policies were the ones implemented. So ganun po yun. Yun ang nangyari. Now, kung titingnan po natin yung ating niluklok, if we compare it to the different presidents of this country, siya po ang pinakamataas ang popularity. Correct. History will tell us, and up to now, if you ask the ratings, meron pa rin siyang sizable na popularity. Si Duterte ito. Hanggang ngayon, sabi nga ni Congressman Franz Castro at ni Congressman Sia Alonto Adyong, sinabi nila, they, the Dutertes, will run for the Senate. Correct. Meron pa rin silang kapit eh. So, nasa inyo na ngayon yung desisyon, no, kung iboboto sila o hindi. Diba? Yan po. Yung sinasabi. Ha? Eto.
yung last article natin. Abante criticized deceitful Duterte drug war. Yan, parang nasabi na yan dun sa Inquirer. Says Marcos campaign is better. Oh, di ba? Siya, yung sinasabi natin kanina, pinuri si Pangulong Bongbong Marcos. Nito, si Abante sa kanyang campaign war na sa drugs. Oh, yan po yung balita sa Manila Bulletin. Sabi, ano na natin dito? Nasabi na natin yung sinabi niya, yung deceitful eh. Ito na lang. One of the biggest promises of then President Duterte was total eradication of illegal drugs in the country within his first 3 to 6 months in his office. Kaso, ang nangyari, walay. Ito ang sabi niya ngayon kay Pangulong Marcos. Abante said Duterte's direct successor, President Marcos, has fared better. Mas maganda ang kay Pangulong Marcos, di ba? Kasi bakit? Ang kagandahan lang po ngayon sa bagong administrasyon na ito, in the last 2 years, walang napatay. Walang napatay na drug personalities. Ano ginawa? Binuhay. Holistic approach. I-surveillance, hulihin, kasuhan, kung guilty, ikulong, i-rehabilitate, tapos, ibalik sa society. Tapos, walang problema sa human rights violation. Di ba? Hindi, meron din naman pero kakaunti lang. At nakakuha tayo ng tonelada ng mga drugs sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron nga pong report ang mga kapulisan, mga kababayan. Ito lang, itong 6 months. Ilang libong kilograms ang nahuli nilang mga pinagbabawal na gamot. Tapos sasabihin ng mga Dutertes, walang ginagawa sa war on drugs. Bakit? Anong gusto nyo? Lahat itumba? Tulad nung ginawa nung batang Duterte? In just an hour of declaring war on drugs, 7 kaagad ang tumumba? Hindi po ganun ang presidente. Kaya mas may utak ang presidente na Bongbong Marcos. Di ba? So dito kay Benny Abante, mas maganda yung approach ng Pangulong Bongbong Marcos because you know why? PBBM learned his lessons from the past about human rights violation. Ayaw niyang mangyari yon. Kaya nga, sabi natin, pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Ganun po yan. Ayaw magkamali ng Pangulong Marcos. Kasi ito, magiging dagok na naman, hindi lang sa kanya, kundi sa last name na Marcos. Kaya, maingat din siya. Kaya saan ginagawa niya, nag-decision siya ayon sa pinag-uutos ng batas. Hindi siya lumalagpas out of the bounds of the law. Tanungin nyo pa si JPE, paulit-ulit natin sinasabi yan. So yan commendable. Sumisip-sip ba si Abante? I don't think so. Yun ang kanyang opinion Yun ang kanyang nakikita Di ba? Ngayon ba may na-report ba na napatay na drug personalities? Wala. Ang sabi, nahuli. Ang dami po akong nababasa. Hindi ko lang kino-content. Hinahayaan ko kayo ang magbasa. Hindi naman lahat isusuksok sa inyo. 'Di ba? Dami po 'yan, Punta lang kayo sa mga pna.gov.ph. Sa GMA News, nandiyan po sila, Manila Bulletin. Makita nyo, hinuli. May nahuli sa Quezon City, sa Las Piñas, sa Taguig, sa iba't ibang parte ng bansa. Ilang kilo ng gramo ng pinagbabawal na gamot, ilang libong piso ang nahuli. 'Di ba? Meron yata ako isang content dyan Yung pulis pa mismo, isang pulis na nagtatrabaho sa training center ng kapulisan, nahuli siya, nabaybas siya ng kapwa niya pulis. Sa halagang 136,000 pesos, ilang gramo ng pinagbabawal na gamot. Tapos sinundan nila sa Quezon City, sinundan sa Taguig ba yun? O Paranaque. Diba? Lahat po yung tatlo na yun, buhay. Hindi sinabing patay, hindi sinabing ginurgor o tinegi. Ganun po ang holistic. Sinusunod ng mga kapulisan ang pinag-uutos ng Pangulo. Suportado nila ang programa ng Pangulo. Rehabilitate them kasi kapwa Pilipino mo yan. Hindi kayang pumatay ng Pangulo ng kapwa niya Pilipino. Ganun po kamahal talaga. Kaya sinasabi natin, mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang kapwa Pilipino. Yun po yan. Sip-sip ka naman to kasi. Sabihin nyo na ang gusto nyong sabihin. Pro-admin po tayo.
at hindi po tayo bayaran. Mamatay kayo sa inggit sa kakasabi nyong bayaran si Tokis. Di ba kay Laura? Oh. Si Laura, binabayaran ako. Kasi member ko siya eh. Si Kai, binabayaran ako. Member ko siya eh. Si Ai Chang, yung magkapatid na yan, ay magkapagpinsan na yan. Si Kai, saka si Ai, magpinsan po yan. Saka si Dai. Oh. Ang madrastan nila, si Inday. Binabayaran ako ng mga yan. Kasi member ko. Oh, di ba, in-squill ko na, member ko sila. Oh. Si Mami Peng, member ko yan. Binabayaran niya ako. Oh, di ba, Mami Peng? Oh. Pero nyo yan. Nagbabayad sila, oh. Tuwang-tuwa naman sila sa akin. Hindi sila nagre-reklamo. kayo nga hindi nagpapa-member, nanonood na lang, nagre-reklamo pa kayo. Eh, di mag-vlog kayo kung may sarili kayong opinion at reaction. Di ba? Oh, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.